Huwag na tayo nakafocus sa law. Old covenant thinking yan. Mag-focus tayo kay Christ. Iseta natin yung faith natin kay Christ. So, nung ako po ay binata, naalala ko, nauso yung bell-bottom jeans. At yung bell-bottom jeans namin noon, talagang napakalalapad ng mga ilalim ng pantalon namin. Tapos yung bantang hita ay mahigpit. Mahigpit sa hita. Tapos sa ilalim ang luwag-luwag. Kaya ako, lahat ng pantalon ko, pina-bell-bottom ko. Kapag bata ka, talagang mahilig ka sa mga bago, no? Pero ngayon, na habang tumatanda na ako, wala na akong interest sa mga bago. Sa mga bagong uso. Ganun pala yun. Doon pagka tumatanda na, hindi na mahilig sa mga bago. So, paano kasi, yung uso ngayon, nakita ko na yan dati. Ganyan din ang mga kasuotan dati. Ang mga bago lang ngayon, yung mga cellphone, hindi ko pa nakita dati. Kaya, kaya medyo naghahabol ako sa pagkakalam ng mga cellphone, yung mga bagong technology. Anyway po, ang pag-aaral natin ngayon ay bago din, The New Covenant. At pakiwari ko, itong subject na New Covenant, ay at least sa denomination namin, Seventh-day Adventist, ay walang masyadong tumatalakay sa New Covenant. Parang hindi siya masyadong interesting topic. Siguro, pakiwari ko, Seventh-day Adventist ay tumanda na rin. Parang matatanda na rin yung mga miyembro ng Seventh-day Adventist. At hindi sila mahilig sa New Covenant. But anyway, it's a concept in the Bible. Kaya kinakailangan po i-discuss natin. So that's what we will discuss tonight. What's new in the New Covenant? I would like to read our verse for consideration. Ito sa Hebrews chapter 9, verse 15. Isang verse lang po ito. Verse 15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Okay? So ito po, makikita natin dito yung outline. Sa verse lang na ito, may tatlong bagay akong gustong i-discuss. The question is, what's new about the New Covenant? May tatlong bagay akong gustong i-discuss. At gusto ko pong sabihin, yung i-discuss natin ngayon, hindi mismo yung doctrine ng New Covenant. Kasi yung doctrine ng New Covenant, lang yun sa Hebrews, yung dating mga pag-aalay sa sanctuary, yun yung Old Covenant. At sinasabi ni Paul, o yung sino mang sumulat ng Hebrews, na napalitan na yun. May bago ng sistema ng paglapit sa Diyos, hindi na sa sanctuary, hindi na pag-aari ng mga tupa, hindi na pagpatay ng mga tupa, kundi sa magitan na ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang bago nating high priest. At siya na yung ating mediator ng New Covenant, yun ang sinasabi dito But, ang gusto ko pong i-discuss ay hindi naman kasi issue sa atin yung Old Covenant kasi hindi naman tayo talaga nag-aalay. Sa mga Hudyo, malaking issue yun. Kasi isipin mo yung mga Hudyo, sanay na sanay sila nag-o-offer ng mga offering sa sanctuary. Tapos biglang, nung dumating yung panahon ng Kristiyano, biglang tatanggalin yon at magiging si Kristo na yung kanilang bagong high priest, si Kristo na yung kanilang ransom, si Kristo na yung kanilang Lamb of God. Mawawala yung Old Covenant. Kaya malaking bagay sa kanila. Sa atin, wala naman tayong wala naman tayong pag-aalay ng mga tupa Kaya, ang problema po sa experience ng Kristiyano ngayon, kung minsan, wala nga tayo sa Old Covenant, hindi tayo nag-aalay ng mga tupa. Pero kung minsan yung thinking natin, yung pag-iisip natin, Old Covenant pa rin. At yun po yung dinidiscuss dito ni Pablo. Dapat yung ating pag-iisip ay mawala na sa Old Covenant thinking at mapunta na sa New Covenant thinking. Nakuha niyo po? Yung i-discuss natin ngayon, hindi talaga yung paglipat from the Old Covenant na pag-aalay ng mga tupa, punta sa New Covenant, kundi yung thinking, yung pag-iisip. Ano ba yung Old Covenant thinking na kinakailangan mabago papunta sa New Covenant thinking? At sabi ko nga dito, may tatlong bahagi yon. Unang-una po, sabi sa verse natin, for this reason, Christ
is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Yun po yung unang gusto kong i-discuss. Ang new covenant thinking ay tungkol sa pagtanggap ng pangako. Sabi kasi dito, we receive the promised eternal inheritance. Marami po kasi, Kristiyano ngayon, hindi nila tinatanggap yung promise. Ano ba yung promise sa mga Kristiyano ngayon? Okay, so yun po ang unang question na i-discuss natin. Ano yung promise sa mga Kristiyano ngayon? Gusto ko pong sabihin sa inyo na yung maraming promise, pero yung pinaka-exact na statement ay nandito sa Romans 5 verse 18. Sabi po dito, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all. So gusto ko pong sabihin na yung pangako sa lahat ng Kristiyano dalawa sa Romans 5:18. Number 1 is justification. Ano ba ang justification? Ang justification po ay yung inaring ganap sa Tagalog. Ibig sabihin po ay dinala tayo ng Diyos sa tamang relasyon sa Kanya. Dati guilty tayo. Ipinanganak ako na may kasalanan, ipinanganak ako ng patay. Pero nung mamatay si Kristo sa cross, dineclare niya na si Joel at hindi lang ako, lahat ng tao, na justify na tayo. Kumbaga, hindi na tayo guilty sa harapan ng Diyos. We are justified para bang sa korte. Nagkaroon ng declaration yung judge, not guilty. That's why ang tawag po dito is universal legal justification. Kasi it's a declaration of God that now because Jesus died on the cross, we are not guilty. Yan yung justification po. Yan yung unang regalo. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yun, Brother Jerry, na i-declare ka ng Diyos na not guilty ka? Katanggap-tanggap ka sa Kanya? Opo, Pastor. Yeah. Not guilty. Sino man ang aayaw doon sasabihin kang not guilty? Although ako, may mga ginagawa ko kasalanan, but God will declare me not guilty. He will justify me. That's the first gift. The second is, kasing amazing lang. Ano ba yung pangalawa? Sabi sa Romans 5:18, we were justification and life. At gusto ko pong sabihin sa inyo, yung life na yon na binigay sa atin ni Kristo nung mamatay siya sa cross, that is eternal life. Kasi wala namang ibang buhay na maibibigay si Jesus eh. Eternal life po yan. Kaya tayo po, kapag nanampalataya tayo kay Kristo, we have accepted Him as our Savior, binigyan niya tayo ng life. Yung life na yan, it's eternal life na yan po. Wala yang kaibahan sa buhay sa langit. Ang kaibahan lang ng buhay ng isang Kristiyano dito sa lupa na tumanggap kay Kristo, ang kaibahan lang, mayroong presence ng kasalanan sa paligid natin eh. Habang tayo dito nasa lupa. Pero yung buhay na nasa atin na, that is the same eternal life na may experience natin dun sa langit na bayan. At saka isa pa, yung katawan natin dito medyo mahina pa. Kaya subject pa tayo na mamatay tayo. Physically. But spiritually, we are alive. Spiritually, we have eternal life. So yung dalawang gift po na yan, ang gusto idiin na talagang mahalagang gift sa lahat ng Kristiyano. Justification and eternal life. Kapag nanampalataya tayo kay Kristo sa cross, ibinigay na sa atin yung dalawang gift na yan. Ang tanong, do we receive it? Yun na lang po ang question doon eh. Ibinigay na sa atin yung dalawang gift, but do we receive it? At yan po yung sinasabi ng New Covenant. The New Covenant is about receiving the promise. Kasi yung iba hindi nabubuhay sa New Covenant, inaasahan pa nila, sabi, sana makapagtiis ako hanggang sa gitna ng persecution, hanggang sa last days, para magkaroon ako ng eternal life. Kita nyo? Hindi pa niya natatanggap. Kita po ninyo yung kaibahan ng ganun thinking, Sana makapagtiis ako sa buhay, sana panagupay ako lahat ng kasalanan para pag dumating si Kristo, tumanggap ako ng eternal life. What is the difference from that? At saka yung being saved right now, believing in Jesus, nanampalataya kay Jesus,
Siya ang tagapagligtas ko, namatay siya sa krus para sa akin. At ngayon, meron na akong buhay na walang hanggan. May kaibahan ba yung dalawa na yun? Nakikita niyo yung kaibahan ng dalawa ngayon? Yung isa, umaasa na sa second coming, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Saka yung isa, ngayon pa lang, kahit na pala tayo siya kay Kristo, may buhay na walang hanggan na siya. Alin po doon ang mas gusto ninyo? Yung umaasa na tatanggap ng eternal life o yung tumanggap na talaga ng eternal life ngayon? Ano, the new covenant. Sige po, Elder, doon, nag-unmute kayo. Ano yung sagot niyo doon? Tumanggap na. Yes, yung tumanggap na. Sabi nga dito, receiving the promise, eternal life, no? So yun po ang new covenant. Ang old covenant thinking, umaasa pa siya na makapagtiis siya sa mga pagsubok para pag dumating si Christ, magkaroon siya ng eternal life. That's the old covenant thinking. Pero yung new covenant thinking, ngayon pa lang, he is saved, ngayon pa lang meron na siyang possession ng eternal life. Kaya nga yung Ephesians 2:8, by grace you are saved. Yung saved po na yan, actually past tense yan, pero it's a present experience. Ang kaligtasan po ay present experience. Parang ganito po yan. We are born again. Right now, we are children of God. At nabubuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Yan ang new covenant thinking. Okay? Amen, amen. And ang problema po sa old covenant thinking, hindi pa nila na-experience yung pagiging born again. They have not yet experienced the new birth. Parang hindi sila mga anak ng Diyos ba? Parang mga Kristiyano, magsisikap ako magpakabait para tanggapin ako ng Diyos. They do not behave like children of God. Alam po ninyo, may nakita akong napakagandang picture sa White House. Elder Don, nakarating ka na ba sa White House? Hindi pa. Hindi pa? Mahirap pumasok doon. May ano yun eh. Okay. Talagang very secure yung place na yun eh. Lalo pa ako, mukha akong gangster. At Pero tanongin kita, kapag nakapasok ka sa White House, sa Oval Office, sa opisina mismo ng presidente, how will you behave? Anong klaseng behavior Talagang very disciplined ka, tsaka parang bibilangan, talagang iingatan mo yung mga kilos mo, pati yung pagsasalita mo. Yes, syempre ganun katindi ron. Maski mag-observe ka na lang, yung nakikita mo yung mga nakapalibot doon sa presidente, hindi wala. Kita mo, wala rin mga bata doon. Pero meron po akong nakita, Elder, doon. Napakaganda picture si JFK. Nakaupo siya, si JFK, John F. Kennedy, nakaupo siya sa kanyang desk sa Oval Office, sa desk ng president. Yung desk niya, merong butas sa ilalim. Maliit na square na butas. At doon, naglalabas-pasok yung anak niya. Yung anak niya lalaki. Nandun sa opisina niya. Sabi ko, this is shocking. Biruin mo, sa presidente sa opisina ng presidente, merong naglalaro. Bakit magagawa ng bata yun na naglalaro sa opisina ng presidente? Kasi anak siya ng presidente. Tayo, kung sakali makapunta man tayo, hindi natin magagawa yun dahil hindi tayo anak ng presidente. Siyempre, pag nag-behave tayo formal, maingat, respectful. Pero yung bata, he is behaving like a child. Yun po ang sinasabi ko sa New Covenant thinking. Dapat nagbe-behave tayo bilang mga anak ng Diyos. Yung komportable tayo, malaki kasi ang kaibahan. Yung isang Kristiyano po, pwede maging maka-experience siya ng pagiging Kristiyano as a slave. Ibig sabihin, slave of God, sumusunod ka sa mga sinasabi sa iyo, sa utos ng Diyos sa iyo. May mga Christian na ganyan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, I do not consider you as servants anymore, as slaves anymore, but I call you as friends. Sinabi niya sa John 15. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo maging mga kaibigan ng Diyos. Yan ang tunay na anak ng Diyos po, yung kaibigan ng Diyos. Kasi sabi ni Jesus, yung servant, hindi niya alam kung ano yung gusto ng master. Ang alam lang niya yung utos. Pag inutos ng master, susunod siya kahit ano. Kasi yun meron silang legal relationship eh. Pagka yung servant hindi sumunod sa utos ng master,
legally, may karapatan yung master na parusahan siya. They have a legal relationship. Pero yung anak, yung friend, meron siyang loving relationship sa master. Yung master, alam niya kung ano yung, yung friend, alam niya kung ano yung gusto ng master. Halimbawa ganito, yung master, gustong kumain ng hapunan. Kausapin niya yung servant niya, kakain ako ng hapunan. Ano po ang iluluto ko para sa inyo? Yun ang tanong ng servant, di ba? Pero yung friend, sinabi ng master, gusto kong kumain ng hapunan, hindi na magtatanong yan. Iluluto niya kaagad yung alam niya na paboritong pagkain noong master. That's the difference between a servant and a friend. Yung servant hindi alam kung ano yung nasa puso ng master. Pero yung friend alam niya kung ano yung nasa puso ng master. Yun ang covenant thinking po. Ang covenant thinking, it is behaving as a child of God. It is behaving as a friend of God. Kaya yun po ang kaibahan sa pagiging old covenant at new covenant thinking. Old covenant thinking, hindi pa siya na born again. He is striving to become a child of God. Samantalang yung new covenant thinking, siya ngayon ay tumanggap na ng pangako and he is a child of God and he is delighting in his relationship with Jesus Christ. Yun po yung new covenant thinking. Ano yung pangako na sa new covenant thinking? Dito po kasi sa Exodus 19:8, the people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord. Okay. Nasa bundok ng Sinai po yan, ano? At yung mga tao, yung bayang Israel, nakaharap doon sa bundok at natatakot sila. Sabi nila kay Moses, Moses, ikaw na lang umakyat ng bundok kasi natatakot kami sa Diyos, para siyang apoy, baka masunog kami. Ang sabi ng mga tao, kahit ano sabihin ng Diyos, susunod kami. That's the promise in the Old Covenant. Ang promise po sa Old Covenant, susunod kami sa utos ng Diyos. It's a human promise. Tawang nangangako na susunod sila sa utos ng Diyos. That's Old Covenant thinking. Sa New Covenant thinking, sinabi ko na Romans 5:18. Ang Diyos nangako na bibigyan tayo ng justification when we believe in Christ and also eternal life. So yun po ang kaibahan ng promise sa Old Covenant at New Covenant. Sa Old Covenant thinking, ang tapos nangako. Samantalang sa New Covenant thinking, ang Diyos ang nangako. Paano umaandar yan sa experience? Ganito Halimbawa, ang isang tao nagsisikap siyang tumigil sa paninigarilyo. Ang sabi niya, kung Old Covenant thinking, sasabihin niya, ganitong gagawin ko. Titigil na ako paninigarilyo pero paunti-unti. Ngayong week, dati, 20 packs, isang pakete. Ay hindi, isang kaha, isang araw lang. This week, 10 stick na lang. Next week, 5 stick na lang ang gagawin ko. Susunod na linggo na naman, 2 na lang. Susunod na linggo, 1 na lang. Alam ko yan po kasi yan ang ginawa ko dati. Naninigarilyo ako dati. At ang ginawa ko para makahinto ako, inunti-unti ko. At by my will, nangangako ako gagawin. Nangangako ako, Lord, titigil ako paninigarilyo pero unti-untiin ko. Yun po yung Old Covenant thinking. Ang tao ang nangangako. Lord, nangangako ako, magsasabat na ako. Lord, nangangako ako, magpapakabait na ako. Lord, nangangako ako, hindi na ako magmumura. That's Old Covenant thinking, nangangako yung tao. Pero sa New Covenant thinking, ang Diyos ang nangako. Sabi ko, ba, gusto kong maninigarilyo, sabi niya sa akin, Joel, nangangako ako, papatigilin kita sa paninigarilyo. At na-experience ko rin po yan. Nung ako'y dati nagsisikap na huminto ng paninigarilyo paunti-unti, nangyari, Elder Don, natigil ko na talaga. At ang ginagawa ko, yung isang stick, hindi ko na sinisindihan, nilalagay ko na sa bibig ko kasi nasanay lang ba ako na may sa bibig. Hinahawa ko na hindi ko sinisindihan. Yun nga lang, isang araw, umuwi galing Saudi yung uncle ko. At yung may iniregalo siya sa tatay ko na Blue Seal na Marlboro. Sabi ko, Blue Seal, masarap yun Huminto na ako yung nigarilyo pero masarap yan Blue Seal ang isang gabi, hindi ko po alam
yung kamay ko gumahapang papunta doon sa pakete ng sigarilyo ng tatay ko na binigay ng uncle ko. At hindi ko alam, kumuha ng isang stick. At hindi ko alam, sinindihan yung sigarilyo at hindi ko alam yung bibig ko hinitit yung sigarilyo. Kaya ang nangyari, bumalik na naman ako sa paninigarilyo po. Yun po yung old covenant thinking kasi ang kapangyarihan ay sa tao lang. Nangangako ako, hihinto na ako. That's old covenant thinking. But the new covenant thinking is God promising us. Joel, pahihintuin kita sa paninigarilyo para makasampa ka sa akin ng maayos. And that happened. Nung ako'y naging Seventh-day Adventist, nabinyagan ako, yung pagnanasa ko sa paninigarilyo, one click na wala. Hindi na yung paunti-unti, one click na wala yung paninigarilyo ko because it is God who promised me, Joel, patitigilin kita sa paninigarilyo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat ng 10 commandments, they are actually 10 promises. Yung you shall not kill, pangako niya sa atin, Joel, gagawin kitang hindi na mamamatay ng tao, gagawin kita na hindi ka na nagsasalita ng masama tungkol sa ibang tao, hindi nag-iisip ng masama, hindi nagmumura. Yan ang 10 commandments sa New Covenant thinking po. It is God who gives the promise. Hindi tayo nangangako, magsisikap na po ako, hindi na ako igagala po ng nanay at tatay ko. No. The 10 commandments are 10 promises from God to us. That's how I see yung 10 commandments sa New Covenant thinking. God promise. Okay. Summary sa first part, receiving the promises. Sa old covenant thinking, hindi pa niya tinatanggap, nagsisikap siya. Sana makapagtiis ako sa lahat ng pagsubok para pag dumating si Jesus, magkakaroon ako ng eternal life. That's old covenant. Sa new covenant thinking, yung eternal life ay tinanggap na natin. We have already received the promise. We now have justification. We are justified. And we now have eternal life. We are saved. That's the new covenant thinking. Sa old covenant thinking, hindi pa siya na born again. He is trying to be good para maging matanggap ng Diyos. Pero sa new covenant thinking, he has born again. He is now a child of God. He has been born again. At saka sa old covenant thinking, yung pangako ay nangangako. Magsisikap ako magpakabait. Pero sa new covenant thinking, ang Diyos ang nangako. Okay. That's the first part. Ano yung second part dito sa Hebrews 9:15? Balikan po natin. I'll read the verse again para maano natin. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, and those who are called may receive the promised eternal inheritance. That's the first part. Na-discuss natin yan. Yung pangalawa, now that He has died as a ransom. Yun po yung second part ng New Covenant. Jesus died as a ransom. At yung focus natin ay nandoon kay Jesus as a ransom. Yan yung New Covenant. Nakafocus kasi kay Jesus na namatay sa cross bilang katubusan natin. Yung Old Covenant, saan naman nakafocus yung Old Covenant? Alam niyo po ba ang sagot dyan? Halimbawa, sa Sinai, saan nakafocus yung mga Israelita doon? Does anybody know the answer? In the Old Covenant, the focus is Mio, nag-unmute ka. Ano ang answer doon? The Old law. Covenant, focus. The law, yes. The law. Yung po ang focus ng Old Covenant. Ang focus ng Old Covenant, kagaya sa Sinai, nakafocus sila sa kautusan. Doon sa sanctuary, nagsasacrifice sila, nakafocus din sila sa law. Yung mga Israelita, nakafocus sila sa law. In fact, in the Jewish religion, sa mga Pariseo, naniniwala sila na kapag nasunod nila yung lahat ng 613 laws nila, they will be saved. Kaya nakafocus talaga sila sa law. But in the New Covenant, the focus is on Jesus Christ. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking slide. Papaano na-experience ng Seventh-day Adventist yung pag-change ng focus? From focus on the law to focus on Jesus Christ. Ko lang po. Nakikita niyo na ba yung aking slide? Opo. Ang experience po ng Adventist,
paglipat from focus on the law papunta sa focus on Christ ay ganito. Pakikita natin yung experience niyo sa apat na picture. Yung mga hindi Seventh-day Adventist dito, baka hindi pa alam ito, ay makikita nyo ngayon po kung paano si Jesus Christ inilipat yung focus ng buong church from the law papunta kay Christ. Noong 1873, si Merritt G. Kellogg, sabi ito, designed by Merritt G. Kellogg, older half-brother of John Harvey and William Kellogg. Si William Kellogg po, pinakasikat na doktor sa US noon, nung mga 1800. Adventist siya, na siya ang director ng Battle Creek Sanitarium, pinakasikat na hospital sa buong mundo. And I'm not kidding. Ang pinakasikat na hospital sa buong mundo noon ay Seventh-day Adventist ang nagpapatakbo, yung Battle Creek Sanitarium. Yung pinakamayayaman, mga presidente ng ibang bansa doon nagpapagamot. At si John Harvey Kellogg ay maraming mga imbensyon, mga pagpapagaling, pero siya rin naka-imbento ng cornflakes na hanggang ngayon marami pa rin ang kumakain yung cornflakes. Si John Harvey Kellogg yung nag-imbento noon. Okay, anyway, half-brother niya si Merritt Kellogg, at si Merritt Kellogg, Seventh-day Adventist, ginawa niya yung ilustrasyon na to. It was first advertised in the Review, yung magazine ng Seventh-day Adventist noon, on May 27, 1873 issue. Kellogg published a 15-page booklet explaining the picture that same year. Evangelists used it to explain the relationship between the law and the gospel. Ang pamagat po ng drawing na ito is the way of life. Okay? And ito raw po yung pamamaraan kung paano yung isang Kristiyano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And hindi na natin titingnan lahat ng laman ng picture. Actually yan from Eden, Paul, hanggang sa kay Christ yan Pero yung nasa gitna ng picture, nakikita ninyo, ano yung dalawang bagay na nasa gitna ng picture? Mio, ano nakikita mo sa gitna ng picture? Yung puno. Okay. Yung puno, ang tawag diyan the law tree. Yung dalawang nakabitin diyan, that's the 10 commandments. Yung commandment 1 to 4, yung nasa bandang kaliwa natin, at yung nasa kanan, yung commandment 5 to 10. The law tree yan. Okay? At yung katabi niya is yung cross, of course, ni Jesus Christ. So, sa paniniwala ng Seventh-day Adventist noon, the way to life is to obey the commandments and to have faith in Jesus. So, kaya believe in Jesus and keep the commandments. Yan ang pananaw ng Seventh-day Adventist noon. Yung pagkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tawag diyan bifocal. Sa dalawa nakafocus. Pero kaya ba ng tao yun na magkaroon ng dalawang focus? Kaya hindi po ako naniniwala na kaya ng tao na magkaroon ng dalawang focus. Actually, ang kaya lang natin mag-focus sa isa. So, question dito. Kapag dalawa ang nasa gitna ng religion mo, the law and yung cross, saan ka actually mapofocus? Sa picture ba? Alin ang mas malaki? Mio. Sige, kita Yung mo. puno po. Yes. And that's what happened sa mga Seventh-day Adventists. Naging mas malaki yung law sa kanilang experience. Parang kinakailangan sundin yung law. Yun ang mas malapit sa puso ng mga Adventist na kinakailangan sumunod sa utos ng Diyos sa Ten Commandments para maligtas tayo. That's in 1873. Si James White, binago niya yung picture in 1876. Sabi niya, the way of life is to be revised and improved in every way, sabi ni James White. James White, asawa ni Ellen White po. Siya yung dating pinaka-editor, parang presidente dati ng Seventh-day Adventist noon. Although wala pang General Conference, siya yung pinaka-leader. Sabi ni James White, binago ko yung picture. This version was made available through the Review in October 1876. A booklet by James White offering an explanation was also available. So gumawa din, nagsulat din si James White ng booklet. The prominent eye represents that God sees all we do. Binago niya ng konti, tinanggal niya na yung mata. Wala na yung mata, kanina may mata reminder po yun ng mga pinanggalingan ng mga Adventist noon na mga deist kasi sila. Yung all-seeing eye sa philosophy. Ano yun ng mga deism Okay, meron na dati ngayon, wala na. The Holy City has been brought down to earth. Ibig sabihin yung eternal life, dito na natin sa lupa madadanas. The child and the animals representing the earth made you have been removed. A few figures as the angel and those depicting baptism have been improved or changed. Na-improve na ibang picture. Pero ano pa rin nasa gitna? Ganun pa rin. It's the same thing pa rin. Sa religion pa rin ng mga Seventh-day Adventists,
ang mahalaga pa rin yung law at saka yung cross. At kitang-kita, mas malaki pa rin talaga yung law tree. Okay. And then, 1876 yan ha. Nagkaroon ng pagbabago sa isip ni James White. In 1880, James White planned another version. From 1876 to 1880, 4 years yan. Sabi ni James White, parang hindi masyadong tama yung tinuturo ko na way of life. Law at saka law tree at saka yung cross. Parang hindi masyadong tama yun. So binago niya. Writing to Ellen White, he noted that the law tree is removed. Tinanggal yung law tree. Christ on the cross is made large and placed in the center. This reflected the change in James White. Christ, not the law, is the center of the plan of salvation. Thomas Moran, one of America's foremost landscape artists, was commissioned to produce the steel plate engraving. White planned to publish a book to accompany it. Unfortunately, he died. August 6, 1881, namatay si James White noong 1881. Hindi pa niya napapublish yung book. Hindi pa niya na po promote yung picture na ito. Okay po? Hindi pa na po promote ni James White. Napakita niya pala kay Ellen White. Ang ginawa ni Ellen White, with the help of her two sons, he had a steel plate engraving produced and copyrighted. The law was replaced by the crucified Christ. Okay, so yung nasa gitna na lang po, tinanggal na yung law tree, yung nasa gitna na lang yung cross of Christ. Pero nandiyan pa rin yung law. Meron ba sa inyo makakahula kung nasaan yung law dyan? The law is there, pero wala na sa gitna. And actually, it's now a symbol na lang. Symbol na lang ng law. Nakita niyo po ba yung symbol ng law? Mahuhulaan mo ba, Mio? O mahirap makita? Hindi ka pa makita. Nakita ko, Pastor. Oo, alam na ni Rituya. Sige, Rituya, sabihin mo na. Nasa background, yung bundok. Yes, that's Mount Sinai. Yung bundok sa likod, sa bundok kaliwa, yung madilim, may kidlat, that's Mount Sinai. May bundok din sa kanan pero hindi yan. Yung bundok sa kaliwa, yung madilim, kasi yung nag-appear si Christ, may black clouds saka may thunder. That's a symbol of Mount Sinai. So nandiyan pa rin yung law. Hindi tinanggal yung law, tinanggal lang sa gitna. That reflects the position that the law should take in our faith. The law is still there, but it is in the background. Ano yung nasa front at ano yung nasa center? The cross. Kinakailangan po na yung faith natin ay maging Christ-centered. Unfortunately, si James White kaya namatay, hindi niya na-promote ito. Noong 1883, si Ellen White na ang nag-promote nitong picture na ito. Hindi nagawa ni James White yung kagaya ng ginawa niya sa picture kanina. Promote na mabuti ni James White yung picture kanina At nagsulat siya ng libro, lahat ng mga pinakasikat na Adventist, pinapirma niya doon sa libro na yun, pinasulat niya ng introduction. Pero ngayon namatay na siya, si Ellen White na lang ang nagano nito. At ngayon, itong picture po na yan, naging modernized na. In 1980, the most recent version was commissioned by the Ellen G. White Estate as a full-color mural painted by Alfred Lee. It was first displayed at the 1980 General Conference section in Dallas, Texas, and now hangs prominently in the stairway leading to the White Estate Visitor Center at the General Conference. Sa Maryland na po yung General Conference ngayon. And I'm not sure kasi di pa ako nakakarinig sa General Conference. Pero palagay ko nandun pa rin ito. Sa may hagdanan daw po ng General Conference papunta sa Ellen White Estate. At modernized na. Nandun pa rin si Christ nakasentro at yung law in the background. So ito po, reflection dapat ng faith ng Seventh-day Adventist. Hindi nakagaya ng dati. Dati ang law at saka si Christ magkapantay sa gitna. Ngayon yung law nasa background na at si Christ front and center. Christ-centered dapat ang faith ng Adventist ngayon. Yan ang New Covenant thinking. Ang Old Covenant thinking, sobrang halaga ng law, kapantay ni Christ. Sa New Covenant thinking, si Christ ang nakasentro, si Christ ang nasa harapan. Pag tinatanong ka, ano ang faith mo, brother? Ano ba faith ng Seventh-day Adventist? Jesus is our Savior, namatay siya sa cross para sa atin. Ganun dapat natin ipakilala. Kapag Old Covenant thinking ka, tinanong ka, ano ba ang religion ng Adventist? Sumusunod kami sa 10 utos. Sumusunod kami sa Sabbath. That's Old Covenant thinking po. The New Covenant thinking is centered on Christ. At yun ang kinakailangan mangyari sa atin. Amen. Kinakailangan po na maging New Covenant na yung thinking natin. Hindi na palaging law ang nauuna.
Hindi na magkapantay yun. Kaya ngayon po eto, pinalitan yung pangalan. Dati yung pangalan, The Way of Life. Ngayon pinalitan yung pangalan ni Ellen White at ni James White. Christ, The Way of Life. Yun na naging pangalan niya ngayon, yung drawing na yan. Because Christ talaga ang way of life natin po. We still believe in the Lord, but it is in the background. Kaya yung talagang faith ng Adventist po, it is Christ-centered. Tinuulit ko, kapag 70 Adventist kayo, may nagtanong sa inyo, ano bang faith ng 70 Adventist? Ang sagot natin dapat, si Kristo namatay sa cross para iligtas kami mula sa kasalanan namin. Yun ang dapat sagot natin kaagad. Hindi yung naniniwala kami sa Sabat, sumusunod kami sa 10 utos. Old covenant thinking po yan. The new covenant thinking is nakasentro kay Christ. And so that's it. Nakafocus tayo sa ransom kay Christ na namatay sa cross. Okay. What's the third part? Ang unang part ay we receive the promises. The second part is nakafocus tayo kay Christ as a ransom. Christ-centered yung faith. Ano yung third part? Sabi po dito, balikan ko Hebrews 9:15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. So yung pangatlong aspect po ng new covenant ay freedom. Sabi kasi dito, to set them free. Yan po ang sinasabi sa Galatians, one of my favorite verses, Galatians chapter 5 verse 1. Huwag niyo pong kakalimutan itong verse na to. Napakahalaga nito. One of my favorite verses. Sabi po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Ulitin ko. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Bakit daw namatay si Kristo sa cross? Bakit tayo tinubos mula sa kasalanan natin? Para tayo maging malaya. We need to be reminded na ang Christian life is a life of freedom. It's a life of kalayaan. Yun ang gusto ni Kristo. Kaya yung Israel, from bondage in Egypt, pinalaya sila. Tinawid sila sa Red Sea para maging free sila. Yung mga Christian, parang nagbe-behave na ang Christian life hindi freedom. Parang gusto nila ang Christian life sunod ng sunod. Hindi ko sinasabing wala na obedience, Mahalaga po ang obedience, but there is something more than obedience. We are not slaves, we are friends. Yung child of God, malaya siya na mag-behave ng parang hindi lang pagsunod sa utos, kundi ipakita yung pagmamahal niya sa kanyang ama. That's a child of God. A child of God does not merely obey. The child of God delights in his Father. Yun po yung freedom. Ano po ba ang problema sa Galatians? Ang problema po sa Galatians, nung si Paul dumating, pinangaral niya yung gospel at nakasentro kay Christ yung gospel. Yung sinasabi sa Galatians 3:1 Talagang Christ-centered the focus. Ngayon ang nangyari, pagkatapos naniwala yung mga taga-Galatians, umalis si Paul, may dumating na mga Judaizers. They preach another gospel. Yung mga Judaizers, mga Hudyo na naging Kristiyano, yun nga lang, yung pananampalataya ng Hudyo, yung parang nangingibabaw sa kanila. Sabi nila, kinakailangan sumunod sa loob Moses, itong mga Gentiles sa Galatia. Hindi kayo mariligtas kung hindi kayo susunod sa law of Moses, kung hindi kayo magpapatuli. Yun ang problema ng mga Galatians. At ang problema ng mga Galatians, naniwala sila. Hindi sa turo ni Pablo, kundi sa turo ng mga Judaizers. Ngayon, gusto na nilang magpatuli. Kaya nga nung bumalik, nung sumulat si Pablo, nabalitaan niya, anong sabi niya sa mga taga-Galatians? You foolish Galatians, who has bewitched you? Sino ang kumulam sa inyo? Bakit ganyan na kayo ngayon? Nagturo ako sa inyo, pinalaya ko kayo ngayon. We go back to Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Pinalaya niya na tayo Stand firm, magpakatibay kayo sa kalayaan ng Kristiyano. Do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Huwag niyong pabayaan na maging almatali kayo uli sa pagkaalipin sa pagsunod sa kautusan. Okay?
Meron pa rin bang ganyang experience sa mga Kristiyano ngayon? Marami. Marami po ano. Actually sa mga Seventh-day Adventists, maraming mga Seventh-day Adventists na gusto tayong gawing alipin. Alipin ng Sabat, alipin ng kautusan. At sa Sabat maraming bawal pag Sabat. Wag mong gawin niya, para bang ang Sabat ay tungkol sa mga bawal. Para bang ang buhay ng isang Kristiyano tungkol sa mga bawal. Bawal kainin to, bawal manood ng sine, gano'n, puro bawal. Hindi po kalayaan yan. Yan ang thinking ng Old Covenant. Ang Old Covenant, puro bawal. Okay? Pero ang New Covenant po, our experience is freedom. We have been saved. We are now children of God. We are born again at malaya na tayo. At yun po ang gusto kong idiin tungkol sa New Covenant thinking. Hindi po dapat tayo na nananatili dapat sa Old Covenant thinking, kundi sa New Covenant thinking. Number one sa New Covenant thinking, we have already received the promises. Yung promise ng justification, tinanggap na natin yan. Hindi na tayo nagsisikap, sana makapagtiis ako bilang Kristiyano para pag dumating si Kristo, maliligtas ako. That's Old Covenant thinking. We delay our salvation. But in the New Covenant thinking, we have already received justification and eternal life. We are already saved. In the New Covenant thinking, nakafocus tayo kay Christ, hindi sa law. Okay? And in the New Covenant thinking, tayo ay merong freedom. Malaya na tayo at hindi puro bawal ang religion natin, kundi kalayaan. And yun lang po ang gusto ko sabihin sa ating pag-aaral ngayon. Sana ay lumipat na tayo from the Old Covenant thinking to the New Covenant thinking. Sana po makasama tayo dun sa nag-i-enjoy ng New Covenant thinking at iwanan na natin yung Old Covenant thinking. Huwag na tayong nakabase sa pangako ng tao. Magpapakabait na ako, Lord. Hindi Old Covenant thinking yan, kundi sa pangako ng Diyos tayo umasa. Huwag na tayo nakafocus sa law. Old Covenant thinking yan. Mag-focus tayo kay Christ. Isenta natin yung faith natin kay Christ. At saka, huwag nang puro bawal. Kasi ang Christian life is about freedom. Kaya nga namatay si Kristo sa cross para tayo maging malaya. Thank you po.